Good evening, everyone. My topic is all about ICT, Information and Communication Technology. So, what is ICT? First bullet is extensional term for information technology. Second, integration of telecommunications. Third, machine or equipment or gadget that uses technology. Last bullet is computer. So, what is information communication technology? Ah, ang ICT ay isang extensional term para sa Information Technology or IT. Ibig sabihin, mas malawak ito at may kasamang ibang aspekto ng technology. Kasama sa ICT ang integration of telecommunication tulad ng internet, phone networks, at iba pang paraan ng digital communication. Ito rin ay tumutukoy sa mga machine, equipment o gadget na gumagamit ng technology tulad ng computers, smartphones, tablets at iba pa para mag-store, mag-process o mag-share ng mga information. So, ang example ng mga ICT device is computer. Ang computer ay isang klase example ng ICT tool dahil ginagamit ito sa communication like email, messaging, data processing at marami pang iba. Next is the basic computer terminology. The Central Processing Unit or CPU. This is the place of computer data handling, data manipulation, calculations, and formatting data for output, and executes computer program. So, ang CPU ay tinatawag na brain ng computer. Dito nangyayari ang lahat ng data handling. Ibig sabihin, dito tigpa-process yung mga information na pinapasok sa computer. Ito ang bahagi ng computer na responsable sa data manipulation, calculations, at pag-format ng data para maging output. Tulad ng ipapakitang result sa screen o ipiprint na document. Ang CPU rin ang nag-execute ng computer programs. Ibig sabihin, siya ang nagpapatakbo ng instructions mula sa mga apps o software na ginagamit natin tulad ng MS Word, browser, or games. Kung iisipin lahat ng ginagawa ng computer mula pag-type, pag-compute hanggang sa pag-display ng results, dumadaan muna sa CPU. Ang sunod ay RAM or the Random Access Memory. A temporary notepad that sends information to the disk, storage of instruction from other input device, memory of the computer that allows data to be. So, ang RAM ay parang temporary notepad ng computer. Dito muna in-store pansamantalang information bago ito i-save sa hard disk o permanent storage. Nag-store din ito ng instructions galing sa input devices tulad ng keyboard, mouse o kahit touchscreen para ma-process ng CPU. Ito ang memory ng computer na nagbibigay daan para makapag-access o makapag-process ng data habang ginagamit ang isang program. Pero tandaan, temporary lang ito. Kapag pinatay mo ang computer, mawawala ang laman ng RAM. So in short, ang RAM ay temporary memory for active tasks and processes. Then, next is the HDD-ROM or the hard disk drive. First bullet, storage device that read and write data. Second is the recording and retrieving data. So, ang HDD ay isang storage device na ginagamit ng computer para magbasa or to read, magsulat or to write ng data. Dito nakasave ang mga files, programs, operating system at iba pang importanteng data permanently kahit i-off mo pa ang computer. Ito rin ang responsible sa mga pagre-record at pagre-retrieve ng data. Ibig sabihin, kaya nitong mag-store ng mga information at balikan ito kapag kailangan. Minsan tinatawag itong ROM or read-only memory sa broader sense. Pero tandaan, ang HDD pwedeng basahin at isulat ang data or to read or write. Ang ROM, usually fixed o hindi nagbabago ang laman. Kaya, read-only. Pero, simpleng paliwanag,
Ang HDD ay parang cabinet ng computer kung saan nakakip lahat ng mga importanteng files mo. Unlike sa RAM na temporary lang. Ito ay permanent na. Next is the floppy disk, a smaller version of HDD, portable with 5 and 1/4 inches with 1.44 MB storage capacity, can be taken to another computer and perform read and write. So, ang floppy disk naman ay isang maliit na version ng HDD or the hard disk drive. So noon, noong panahon, ginagamit ito bilang portable storage. Isa ito sa mga naunang paraan ng pag-save at pag-transfer ng files mula sa isang computer papunta sa iba. May sukat nga ito na 5 and 1/4 inches, yung mas luma. At yung mas kilala ay yung 3.5 inches na may 1.44 MB storage capacity lang. Sobrang liit kumpara sa USB o external drives ngayon na ginagamit. At kaya din itong mag-read at mag-write ng data, kaya mo siyang dalhin sa ibang computer para i-transfer ang mga files. Parang unang version ng flash drive pero mas maliit ang storage at mas mabagal. Next is the motherboard. So the motherboard is the main board or the system board, allocates power, allows communication to and between CPU or the central processing unit and RAM, random access memory, and all computer hardware components. So, ang motherboard ay siya yung pinaka-main ng computer. So, kung walang motherboard, hindi mag-work ang lahat ng parts ng computer. So, the motherboard is the main printed circuit board or the PCB inside a computer. It acts as the central communication hub, connecting all the other components and allowing them to interact. Think of it as the backbone of your computer system. So, in summary, the motherboard is the essential foundation of any computer. Without it, the various components couldn't communicate or function together. Its role is crucial for the overall performance and operation of the entire system of the computer. So next is the power supply. Supplies and regulates power to the computer. So ang power supply ay ang bahagi ng computer na nagbibigay ng kuryente sa buong system. Ito ang nagsusupply at nagre-regulate ng power para sa lahat ng parts ng computer tulad ng motherboard, CPU, hard drive at iba pa. Kinukuha nito ang kuryente mula sa saksakan or the electrical outlet at ginagawa itong tamang voltage lang at current para magamit ng mga computer ng maayos at ligtas. Parang puso ng kuryente sa loob ng computer. Kung walang power supply, hindi aandar ang buong system. So next is the CMOS battery or the complementary metal oxide semiconductor. It maintains the date and time of the computer or the firmware of the BIOS. So, ang CMOS battery ay isang maliit na battery sa loob ng motherboard ng computer. Ang purpose nito ay para panatilihing nakasave ang date at time ng computer kahit naka-off ito or unplug. Kasama rin ito sa firmware ng BIOS or the basic input or output system na tumutulong sa computer na mag-boot o magsimula ng maayos. So, kahit i-off mo ang computer, hindi nare-reset ang oras at date dahil sa tulong ng CMOS battery. Para siyang backup battery ng settings na mahalaga sa system. So in short, ang CMOS ay maliit na memory chip plus battery. Ang function niya is to save system, time, date, and BIOS settings kahit walang kuryente. And then the last is the heatsink fan. Used for cooling CPU and improve device performance and extend its life. So, ang heatsink fan ay ginagamit para palamigin ang CPU habang ito ay nag-work.
Habang ginagamit ang computer, umiinit ang CPU dahil sa dami ng pinaprocess na ginagawa. Kaya kailangan ng cooling system tulad ng heatsink fan. Tumutulong ito para mapanatiling mababa ang temperature ng CPU kaya mas maganda ang performance ng device at mas tatagal ang buhay nito. Kaya kung walang heatsink fan, pwedeng mag-overheat ang computer na pwedeng magdulot ng damage o biglang shutdown. So, ang heatsink fan ay to cooling system ng CPU. Ang function ay para maiwasan ang overheat, mapabuti ang takbo ng computer at mapahaba ang buhay ng mga components. So, that's all po.